Paalam at maligayang pagdating sa Innovation. Ako si Lynn Vlackmeyer, ang inyong host. Salamat sa pagsama. Ngayon, paano kung ang iyong kape at maging ang mga sangkap sa iyong pagkain ay pinalaki sa isang laboratorio? Gamit ang biotech at AI, muling nilihan ng Israeli companies ang pagkain sa antas ng molekula, inilipat ang produksyon mula bukirin sa laboratorio. Ngayong gabi, biotech ang paksa, pero una, mga headline. Lahat ng agham ng pulang alak, wala ang alak. Ang BioHarvest Sciences ay gumagawa ng mga compound ng ubas na walang alcohol, asukal o agrikultura. Ang malakas na shekel ng Israel ay nagpapahirap sa exporters, habang malalaking tech firms ay nagbabawas ng libu-libong trabaho at nagre-restructure para sa AI. Matapos lumabas ang ulat na palihim, nagdagdag ng facial recognition ang Meta sa smart glasses, tinanggal na ng kumpanya ni Mark Zuckerberg ang sistema. Paano kung sa hinaharap, hindi na kailangan ng mga bukirin sa pagsasaka? Isang kumpanyang Israeli na biotech ang nagpapalago ng mahahalagang sangkap na mula sa halaman sa loob ng mga bioreactor na layuning baguhin ang paraan ng paggawa natin ng mga produktong pangkalusugan, nutrisyon at maging ng mga produktong parmasyutiko. Habang mas kaunti ang gamit sa lupa at tubig kaysa tradisyonal na agrikultura. Para sa dagdag na detalye, makakasama ko ang CEO ng BioHarvest, si Zaki Rehav. Zaki Rehav, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Sa madaling salita, pinalalaki ninyo ang mga compound ng halaman. Patuloy pa ba kayong nagpapalaki ng halaman sa laboratorio o puro pagkuha ng molecule na lang? Hindi kami nagpapalaki ng anumang halaman. Hindi kami nagtatanim ng kahit ano. Kinukuha namin ang original na mga selula, kinukuha namin ito mula sa halaman at hindi na namin muling nakikita ang halaman. Sa madaling salita, pinalalaki lang namin ang selulang gumagawa ng importanteng compound na kailangan namin. Kami ang patunay sa sinabi ni Hippocrates, 2,000 taon na ang nakaraan. Gawing gamot ang pagkain at pagkain ang gamot. Dahil sa pagsasama ng aming AI at programmable biology, nakakakuha kami mula sa kalikasan ng pinakakapaki-pakinabang na compounds at nagagawa namin gawing mas mabisa, madaling makuha at mas pare-pareho ang mga ito. Mula nang hindi gumagamit kahit kaunti ng lupa o anumang katulad dito, at gamit lamang ang napakaliit na bahagi ng kuryente, tubig o lupang kinakailangan. Masasabi mo ba kung gaano kalaki ang nabawas sa gastos at paggamit ng tubig? Anong epekto nito sa kalikasan? Malaki talaga ito, mga 100 beses ang kaiban. Mga 100 beses ang tipid pagdating sa kuryente, lupa o tubig na kailangan para sa parehong dami ng sangkap. Kaya talagang patas ang paghahambing natin. Tinitingnan natin kung gaano karami, ilang ubas ang kakailanganin ko at ilang ubasan at gaano kalaking lupa at gaano karaming tubig at gaano karaming kuryente. Kung ikukumpara, mga 100 beses ang diferensya sa dami ng sangkap na ginagawa ko. Paano mo balak palakihin ang produksyon mo? Kasi may iba rin tayong mga kumpanya sa buong mundo na sinusubukan din ang ginagawa mo. Paano mo palalawakin ang produkto para bumaba ang gastos at maging matagumpay ito? Kaya nakabuo kami ng sarili naming plataforma na gumagamit ng AI, otomasyon, computer vision, at programmable biology. 15 taon naming pinahusay ang platapormang ito, kaya namin saklawin ang maraming industriya. Kumpetitibo rin kami sa presyo. Wala pa kaming nakikitang katulad ng ginagawa namin sa laki ng produksyon namin na yon. Laro ito ng laki ng operasyon at umaasa kaming abala ang aming mga kakumpetensya. Pagdating ng panahon na magawa nila ang ginagawa namin, mas maunlad at mas magaling na kami. Pero gaya ng sinabi ko, gumagamit kami ng programmable biology, AI at computer vision. May mga nangungunang cell biologists kami na araw-gabi pinapahusay ang aming ginagawa at nakatuon lang sa plant cell. Isa rin yan sa mga lakas ang manatiling tutok sa mga halaman. Ikwento mo tungkol sa mga produkto ninyo dahil ang alam ko, nakatutok kayo ngayon sa Grape Health Supplement na ito. Ano yon? Isa lang talaga ito sa maraming produkto na ginagawa namin. Ibig kong sabihin, isa kaming platform technology. Pero hayaan mo mag-focus muna ako sandali sa Vinya. Vinya ang pangalan, ang commercial name ng produktong ito na
Magandang halimbawa ito ng precision botanics, komposisyon na based sa red grape cell. Inspirasyon ito mula sa French paradox, kung saan maganda pa rin ang cardiovascular health ng mga Pranses. Kahit na mayaman sa taba ang kanilang pagkain, ito ay benepisyong iniuugnay sa mga polyphenol na matatagpuan sa pulang ubas at pulang alak. Kaya ang ginagawa namin, pinalalaki namin ang mga selula na may mataas na konsentrasyon ng mga polyphenol na ito. Isa rito ang resveratrol na pinalalakas namin gamit ang bioreactor. Kaya napapalaki ito sa mas malaking sukat. At sa isang kapsula na naglalaman ng 400 miligram ng pulbos na ito, katumbas na ito ng 1,000 ubas. Kailangan mong kumain ng 1,000 ubas na may kasamang lahat ng asukal o uminom ng isang buong bote ng alak para makuha mo ang makukuha mo sa isang kapsula na iniinom mo araw-araw. Yun ang ibig kong sabihin. May iba pa kaming produktong dinedevelop sa iba't ibang larangan, hindi lang nutraceuticals. Plano niyo bang palawakin ito sa pagkain sa hinaharap o magfo-focus lang kayo sa health supplements? Hindi, kasama rin kami sa pagkain. Ibig ko sabihin, nasa pagkain din kami, pati na rin sa pharma at fragrances. Marami kaming sabay-sabay na proyekto na ginagawa ngayon. Para sa pagkain, may 2 sweetener kaming ginagawa, kasama ang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa sweeteners, ang Tate & Lyle. Nasa UK at US sila nakabase. May 2 molecule kaming dinidevelop para sa kanila at nagde-develop din kami ng molecule para sa isang fragrance sa merkadong nagkakahalaga ng $15 bilyong kada taon. At nagde-develop din kami ng saffron molecule na magagamit para sa pagkain at nutraceutical. Ang saffron ay isa sa mga sangkap na ginagamit sa pagluluto at isa sa pinakamahal kung saan 90% nito ay tumutubo sa Iran. Kaya may mga usaping geopolitical din sa kasong ito. At kaya natin gumawa ng saffron at ibenta ito kapwa sa larangan ng dietary supplements at sa pagkain. Zaki Rehav, CEO ng BioHarvest, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat. Manatili tayo sa laboratorio dahil may kakaibang nangyayari sa tsokolate at kape dito sa Startup Nation. Dahil sa global warming at pagkasira ng mga kagubatan, ang mga nagtatanim ng kakao at kape sa buong mundo ay nauubusan na. Binisita ni Emily Francis, host at correspondent ng I24 News English, ang 2 kumpanya kung saan sila ay gumagawa ng masarap at abot-kayang solusyon na kinagigiliwan ng ating panlasa. Gusto mo ba ng tsokolate? Salamat! Siyam sa bawat 10 tao sa mundo ay mahilig sa tsokolate. Sabi lagi ng nanay ko, ang buhay ay parang kahon ng tsokolate. Hindi mo alam kung ano ang makukuha mo. Gayunpaman, Nanggangganib nang mawala ang kakao sa 2,000 at 50% ng taniman nito ay di na angkop sa produksyon dahil sa pagbabagong klima. Bagamat ang 5,000 taong gulang na butil ay nagmula sa Amazon rainforest at tinawag ng mga tribo bilang pagkain ng mga Diyos. Sa makabagong panahon, ang kanlurang Aprika ang gumagawa ng halos 80% ng supply ng kakao sa buong mundo. Ang rainforest ay natutuyo ng mabilis at ang matagal na proseso ng pagpapadala at pagproseso ay nakakadismaya sa mamimili. Ang problema sa paraan ng pagtatanim nito ngayon, marami sa mga sustansyang yon ay nababawasan dahil sa paraan ng pagproseso ng kakao. Talagang nawawala ang marami sa mga bioactive na iyon. Sinusubukan ng Israeli startup na Kokomoto na pasiglayin muli ang butil ng kakao habang tinutukso ang panlasa natin. Imbes na magpalago ng kakao ng 6 to 7 taon para lang gamitin ang buto, sinasabi namin hindi na kailangan iyon dahil pwede kaming mag-local na produksyon. Maaari mong ilagay ang kakao na halaman kahit saan sa mundo, kahit sa labas ng Ecuador, malapit mismo sa mga pabrika na gumagawa na. Ang Plurit ay isa sa pinakamalalaking plataforma sa mundo para sa pagpaparami ng mga selula. Alam lang talaga namin kung paano paramihin ang mga selula. Ito ang gusto namin gawin. Dito sa Haifa na nakabase ang biotech na kumpanya na Pluri, ginagaya ng mga bioreactor na ito ang mga kondisyon ng kalikasan. At parang klase lang ito sa agham. Ilalagay namin ang mga selula sa sisidlan, tapos pinapalusot ang media na nagsisilbing pagkain nila, parang trigo. Pinapakain namin sila gamit ang conditioned media. Ganun din sa kape.
Ang Coffee Shy ay isa pang startup na gumagamit ng patented cell expansion technology para ipagpatuloy ang sinimulan ng kalikasan. Ang proseso namin pagdating sa sustainability ay mas epesyente kumpara sa karaniwang pagsasaka, karaniwang agrikultura, kung saan kailangan mo ng napakaraming tubig. At saka, bawat isang espresso na iniinom mo ay nangangailangan ng 100 at 40 litro ng tubig. Ang ginagagawa namin ay isang solusyon na nagpapahintulot na makagawa ng kape sa paraang nalalampasan ang lahat ng mga hamon. Ang kasalukuyang proseso na matagal at malakas sa konsumo ng enerhiya ay unti-unti ring nauubos ang laman ng ating mga bank account. Dahil dito, tumaas ng husto ang demand, ang kabuuang demand para sa kape. At sa panig ng supply, may mga issue tayong lalo pang lumalala. Tumataas ang demand habang bumababa ang supply. Kalakal ang kape sa stock market. Sa totoo lang, sa nakalipas na 5 taon, makikita mo ang malaking pagtaas ng presyo. Pati na rin ang mataas na pagbabago-bago ng presyo. Ngayon, napupuno na ang mga tasa natin kada 3 linggo. Mula sa isang sistema. Kada taon, makakagawa tayo ng dami ng kape na katumbas ng mahigit 1/2 milyong punong kape. Ito ang aming produkto. Ito ay isang cell-based, pinatuyong cell-based na kape. Ang nakikita ninyo dito ay parang pulbos ang itsura. Iba-iba ang paraan ng pag-roast at pag-brew ng kape depende sa panlasa na pinapatunayan ng ating tasa ng kape tuwing umaga. Oh, mabango siya. Ibang amoy. Mas matamis ito. Mas matamis na amoy. Tama. Gumagana ang ilong ko. Bukod dito, nakakatulong din itong bawasan ang carbon footprint ng planeta. Isa sa mga tanong sa amin, papalitan ba ng teknolohiya ninyo ang tradisyonal at kasalukuyang taniman ng kape, magsasaka at agrikultura? At ang sagot ay talagang hindi. Si Emily Francis yun. Ngayon, mula sa biotech, mula Hollywood hanggang social media, isang bagong henerasyon ng mga AI tool ang bumabago kung paano ginagawa ang mga visual na kwento. Ang mga plataforma tulad ng Kadabra ay gumagamit ng generative AI para gawing cinematic na eksena ang teksto na nagbubukas ng tanong sa kinabukasan ng paggawa ng pelikula. Narito si Maitol Sala, tagapagtatag ng Kadabra, para magbahagi ng karagdagang impormasyon. Salamat sa pagsama ngayon. Para sa mga nanonood sa bahay, ano ang ginagawa ninyo? Kumusta? Ang pangalan ko ay Maital Salah at ako ay mula sa Israel at nilikha ko ang Kadabra, isang AI platform na nagpapahintulot sa lahat na lumika gamit lamang ang kanilang imahinasyon. Maari nilang gawing totoong live na video ang bawat imahinasyon gamit ang platform na ito. Ibig sabihin, lahat ba ay pwedeng gumamit ito? Lahat ay pwedeng gumamit nito. Ginawa ito para sa mga taong gustong gumamit ng AI at lumika ng sarili nilang mga gawa. Isa itong plataporma na pinagsasama-sama ang lahat ng pinakamahusay na AI model sa isang lugar. May alam ka bang user na gumawa ng bagay na talagang tumatak sa'yo? Oo, meron ako. Meron akong isang creator na matagal nang gustong gumawa ng pelikula para sa mga bata at nasa isip niya na lahat ng larawan pero hindi niya ito nagawang gawin mag-isa. Ginawa niya ito gamit ang Kadabra. Tulad ng pelikula, makikita natin ang oso na umaakyat sa bintana. Isa itong napakagandang 2 minutong likha na lahat ay ginawa sa loob ng Kadabra. Paano mo hinaharap ang copyright na yon? At ang mga modelo ang bahala doon. Kami lang ang nagbibigay ng mga kagamitan. Kami lang ang nagbibigay ng kagamitan at alam na ng lahat ang aasahan. Nagsusulat sila ng mga tula na talagang tama at hindi nila ginagamit ang mga bagay na hindi naman dapat. Walang duda ang kinabukasan ng pelikula. Maitol Sala, salamat sa pagbuo ng Kadabra at sa pagsama mo ngayon. Maraming salamat. Ngayon, patuloy na lumalagpas sa inaasahan ang ekonomiya ng Israel. Sa kabila ng halos 3 taon ng digmaan at tumitinding pinansyal na pressure sa mga pamilya, tumaas pa rin ang halaga ng shekel kontra dolyar na nagdulot ng pangamba sa exporters at interbensyon mula sa Bangko Sentral ng Israel. Ang tila isang palatandaan ng lakas ay nagdudulot din ng mga bagong hamon. Mabilis na tumataas ang Israeli shekel.
Lumakas ang pera nitong mga buwan dahil sa kumpiyansa ng mamumuhunan at matatag na ekonomiya ng Israel sa kabila ng kaguluhan. Ang lakas na iyon ay naging napakakapansin-pansin, kaya ang Bangko ng Israel ay pumasok kamakailan sa merkado ng pera sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, bumibili ng dayuhang pera upang subukang pabagalin ang pagtaas ng shekel. Pero ang mas malaking balita ay hindi ang mismong panghimasok. Napakalakas ng ekonomiya, napakalakas ng high-tech na makina, kaya maganda ang takbo nito. Ang lakas na yan ang sumusuporta sa shekel, pero hindi lahat nakikinabang. Kapag malakas ang pera, mas kaunti ang shekel na natatanggap ng exporters kada dolyar o euro. Kaya bumababa ang kita at tumataas ang presyo ng produktong Israeli sa ibang bansa. Nagbabala ang mga manufacturer na kung magpatuloy ito, maaring maapektuhan ang kakayahang makipagkumpetensya at paglago ng ekonomiya. Marami pa ring pamilyang Israeli ang nakararamdam ng pinansyal na epekto ng bigmaan. Ayon sa mga bagong survey, halos isa sa bawat 3 Israeli ang nakaranas ng pagbaba ng kita, habang ang mga pamilya ay humaharap sa mas mataas na gastusin, kawalang katiyakan at patuloy na epekto ng digmaan sa ekonomiya. Kahit subukan ng Central Bank, impluwensyahan ang direksyon ng pera ayon sa ilang ekonomista, merkado pa rin ang may huling desisyon. Maaring paglaruan ng pera sa maikling panahon, pero sa huli, ang merkado pa rin ang mananaig. Sa ngayon, ang malakas na shekel ay nagpapakita ng kumpiyansa sa ekonomiya ng Israel. Ang tanong ay kung magpapatuloy ba ang lakas na ito para magdulot ng paglago o maging pabigat sa exporters at mga pamilyang gipit na. Ang pagtaas ng shekel ay maaring senyales ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan, ngunit ayon sa mga ekonomista, kailangang maingat na timbangin ng mga gumagawa ng patakaran ang pagpapanatili ng kumpiyansang iyon at pagprotekta sa mga negosyong umaasa sa pagbebenta sa ibang bansa. Oo, malakas ang ekonomiya pero ang malakas na shekel ang nadudulot ng pressure sa tech sector ng Israel habang libu-libong trabaho ang nawawala at naguunahan ang mga kumpanya na umangkop sa panahon ng AI. Nag-uulat si Nicole Zedek. Ang mga tech company sa Israel ay muling nagtatanggal ng empleyado, ngunit posibleng mas malaki pa ang totoong sitwasyon. Isang malaking pagbabago sa pagbuo ng tech sector ng Israel. Maraming sikat na kumpanya sa bansa ang nababawas ng empleyado at nagre-restructure para sa AI. Pinakamalaki rito ang balita tungkol sa Wix. Ang Israeli na higante sa paggawa ng website ay magbabawas ng halos 1,000 empleyado. Iyan ay 20% ng kanilang global workforce para sa isang kumpanyang 2 dekada nang umiiral. Dalawa ang dahilan. Sa isang banda, ito ay dahil sa malakas na shekel. Habang lumalakas ang shekel kontra dolyar, tumataas ang sweldo at gastos sa Israel para sa mga kumpanyang dolyar ang pangunahing kita. Sinabi ng CEO ng Wix na dahil sa AI, napipilitan ng kumpanya na maging mas mabilis, mas epesyente at mas kaunti ang antas ng pamamahala. At kahit na ito ang isa sa mga pangunahing balita kamakailan, hindi lang Wix ang kumpanyang naapektuhan. Ang fintech na kumpanya na Rapid ay nagsasagawa ng restructuring at inilalagay ang AI sa sentro ng kanilang operasyon, pati na rin ang Amdocs na iniulat na naghahanda ring magbawas ng 10% ng kanilang global na manggagawa. Maaring maapektuhan nito ang 3,000 empleyado, daan-daan sa kanila ay narito sa Israel. Pero hindi lang ang malalaking korporasyon na ito ang tinatamaan, pati ang ilan sa mga mas maliliit at hindi gaanong kilalang mga organisasyon ay ramdam din ang epekto ngayon. Sa katunayan, ang AI21 Labs, isang startup na itinampok dito mismo sa Innovation Nation, ay may mga bagong ulat na naghahanda silang bawasan ng 60% ang kanilang mga empleyado upang ituon ang kanilang pansin sa Maestro AI agent platform nila. Ngayon makikita natin ang mas malaking larawan kung saan naipit sa dalawang panig ang mga kumpanyang teknolohiyang Israeli. Sa isang banda, dito meron tayong pagtaas ng halaga ng shekel. Ang malakas na pera ng Israel ay nakakapinsala sa mga exporter dahil gastos ay sa shekel at keta ay sa dolyar. Sa kabilang banda, may artipisyal na intelihensya. Pinipinilit ang mga kumpanyang ito na patunayan na kaya nilang gamitin ang AI para bawasan ang operasyon at empleyado. Sa kabuuan, mukhang tinatamaan na ng AI revolution ang tech sector at makikita na natin ang ilan sa malalaking pagbabago. Ang tanong ay, kung ito ay pansamantalang gastos lang o totoong nagbabago na Israeli tech sector sa pagbuo ng mga kumpanyang ito para sa hinaharap. Kailangang patuloy natin itong bantayan.
Ang digmaan sa Ukraine ay nagsilbing laboratorio para sa pinaka-advanced na drone technology sa mundo. Matapos pumasok ang isang drone sa himpapawid ng Latvia, ang bansa ay humahanap ng mga inobasyon sa panahon ng digmaan bilang tugon. Habang isa sa mga pangunahing sandata ng modernong digmaan ng mga drone, naghahanap ng bagong paraan ng mga bansa sa Europa para protektahan ang kanilang himpapawid. Ipinakita ang pagbabagong iyon sa Latvia kung saan isang French na jet fighter ang bumaril at nagpatumba sa isang drone na pumasok sa himpapawid ng bansa mula sa Russia. Ayon sa mga opisyal, ang paggamit ng mamahaling fighter aircraft at misil laban sa murang drone ay hindi pang matagalang solusyon. Napaka-irrasyonal ng bagay na yan. Hindi praktikal gamitin ang military fighter jet para pabagsakin ang mga drone dahil sa mahal ng misil at iba pang gastos. Maganda na may ganitong kakayahan at napapatunayan nating gumagana ito sa Estonia at Latvia. Pero sa hinaharap, hindi sapat ang solusyong ito. Kaya binibigyang diin na ngayon ng Latvia ang kasunduan sa mga drone. Ito ang pangunahing kasunduan sa kooperasyon kasama ang Ukraine, na tanging bansa sa mundo ngayon na napatunay ang kayang pabagsakin ang mga drone ng may pinakamataas na katumpakan at technical na kakayahan. Ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng mabilis na pag-unlad ng mas abot kayang at epektibong teknolohiya laban sa drone, mula electronic warfare system hanggang espesyal na drone interceptor. Ang mga inobasyon sa labanan ay umaakit ng pansin sa Europa, habang ang Latvia ay nais ng mas malapit na kooperasyon sa Ukraine at ang NATO ay umaangkop sa bagong mga banta mula sa himpapawid. Ang pagpasok ng drone ay paalala na hindi lang pagtukoy ng mga mapanganib na drone ang hamon ng militar, kundi pati paghahanap ng abot-kayang paraan para mapigil ang mga ito. Ngayon, tingnan natin ang ilang viral na balita sa teknolohiya. Posible kayang malaman agad ng taong nadadaanan mo kung sino ka. Ayon sa bagong ulat, tahimik na nagdagdag ang Meta ng facial recognition codes sa software ng smart glasses nila, na muling nagdudulot ng pangamba sa AI-powered pagmamanman sa araw-araw na buhay. Kasama ko ngayon si Jody Nitsanubits ng I24 News para sa karagdagang detalye. Salamat, Jody, sa pagsama. Ano ang masasabi mo tungkol sa feature na ito na idinagdag ng Meta sa kanilang smart glasses? Sa ngayon, mukhang kuunti pa lang ang kayang gawin nito. Dahil tumanggi ang Meta na magbigay ng komento tungkol sa ulat at tila tahimik nilang tinanggal ang feature na yon mula sa Meta AI app na siyang nagpapatakbo ng salamin. Pero nakakatakot isipin na habang naglalakad ka sa kalsada, posible mong makilala ang mga tao at makakuha ng impormasyon tungkol sa kanila agad-agad. Nagdadala ito ng malaking pag-aalala sa mga eksperto sa privacy. Ibig ko sabihin, nasanay na tayo na may mga kamera kahit saan. Pero ang ideya na may dumaan lang sa tabi mo at agad nilang malalaman kung sino ka ay medyo nakakabahala. Lalo pang nakakabahala na tumatanggi silang magkomento tungkol dito. Oo, at pati na rin nakakalabas lang ng ulat tapos ayun, bigla nila itong binura agad. Kinabukasan, wala na ito. Oo, parang inaamin na rin nilang may kasalanan sila. Pero paano nila nagawa yon? Kasi tinitingnan lang nila social media. Tapos agad nilang nakikilala ang tao based sa mukha sa profile. Oo, parang ganun nga yun. Sa tingin ko, matagal pa bago yun mangyari. Kung magdadagdag man sila, hindi pa natin dapat alalahanin ngayon. Sige, magkakaroon ng upgrade si Siri. Ano ang aasahan namin? Oo, magkakaroon ng Worldwide Developers Conference ang Apple sa lalong madaling panahon. At isa sa pinaka-pinag-uusapang upgrade ay para kay Siri. Si Siri, gaya ng alam natin, kadalasan ay mabuti naman ang hangarin. Pero oo, wala naman talaga nagagawa. Hindi talaga maganda. Sa totoo lang, pinatay ko na talaga ito ng tuluyan. Ayoko na nito. Hindi talaga ito gumagana. Ayoko nito. Kaya nagsimula na ang Apple na gawing mas kapaki-pakinabang si Siri bilang isang assistant na mas kayang tumulong, umintindi ng konteksto, mag-asikaso ng mga gawain, at mas natural na maisama sa iba't ibang apps at serbisyo sa iPhone, iPad, Mac at iba pa. At ang bagong inayos na Siri ay gagamitin na ngayon ang Gemini AI ng Google para mas maging madaling gamitin at talagang gumana kung masasabi natin yon. May mga ulat din na makakaroon ng sariling Siri app na parang katulad ng ChatGPT, Gemini mismo at Claude. At marami pang iba.
Kaya sana maging ganon na ang personal AI assistant na matagal na nating gusto. May trend ngayon na gamit ng tech company ang teknolohiya para ilayo tayo rito. Paano ito gumagana? Oo, mukhang gusto ng Silicon Valley na mabawasan ang paggamit natin ng cellphone. May isang startup na tinatawag na board na ayon sa pagkakaintindi ko ay isang game board na nagbabago depende sa larong gusto mong laruin. Nakatuon ito sa mga larong harapan at mga pinagsasaluhang karanasan na nagdudulot ng pagsasama-sama ng mga tao kaysa paggamit ng cellphone. At may isa pang bagay na medyo interesante na tinatawag na cyberdeck. Ganyan na ngayon ang mga tao sa paggawa ng mga computer na gusto nilang gamitin para lumabas kaysa manatili sa loob ng bahay. At parang retro at DIY na mga computer ang mga ito. Hinihikayat nila ang mga tao na lumabas at umupo sa damuhan gamit ang computer kasama ang iba. Ngayon, sobrang komplikado na ng lahat. Kailangan pa natin ng teknolohiya para sabihan tayong lumabas. Pero teknolohiya rin ang ginagamit at ginagawa nila. Laging may parang kasali. Palagi kong naiisip na niloloko lang tayo. Sige, Jody Nitsanovich, correspondent ng I-24 News, salamat sa pagsama sa akin na yon. Hanggang dito na lang tayo sa araw na ito. Ako si Lynn Blackmeyer. Samahan niyo kami ulit sa susunod na linggo para sa bagong episode ng Kin in of Nation. Maraming salamat sa panonood at magkaroon kayo ng magandang araw saan man kayo naroroon mula sa Tel Aviv.